Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 8, 2025, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 16, verse 9 hanggang 15. Papuri sa iyo, Panginoon. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pagkikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa tatlong bagay na ibabahagi ko. Ang una po ay ang tamang paggamit ng ating kayamanan. Sinasabi dito na gamitin natin ang ating kayamanan sa pakikipagkaibigan. Ang ibig sabihin ay gamitin natin ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil yung sabi ko nga sa ating gospel kahapon na ang ating kayamanan ay hindi natin pag-aari. Ito ay ipinagkakatiwala lamang sa atin ng Panginoon upang gamitin at makatulong sa mga taong nangangailangan nito. Kumbaga tayo lamang ang instrumento ng ating Panginoon para ang Diyos ay makatulong sa mga mahihirap at mga nangangailangang tao. Ang pangalawa ay tungkol sa pagiging katiwala nga ng kayamanang ito. Ang sinasabi dito na kapag sa mga maliliit na bagay, kapag tayo ay napagkakatiwalaan, ganon din naman kahit sa malaking bagay, mapagkakatiwalaan tayo. Kasi ito yung parang makikita natin na kung napagkakatiwalaan tayo sa isang maliit na kahit mga responsibilities sa bahay o sa trabaho man, sigurado ito yung personality natin o katauhan natin. Kaya mapagkakatiwalaan din tayo sa mga
malaking bagay. Pero minsan depende rin yan sa kakayahan natin. At mayroong mga maliliit na task na pwede natin gawin. At meron namang mga task na talagang kailangan maging skillful tayo. Kaya ang sabi nga dun sa pangatlo na hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Yung isa ay mamahalin natin at ang isa ay kapupuotan natin. Ang kayamanan ay dapat ginagamit ng wasto, yung unang sinabi ko. Kaya nung ang ating Panginoon ay nagsimula ng kanyang ministry o yung pagpapahayag ng mabuting balita, marami din naman sa kanyang tumutulong para maitaguyod niya ang kanyang ministry, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Marami siyang mga alagad na tumulong, may mga mayayaman din at ginagamit nila ang kayamanan nila para tustusan ang mga pangailangan ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad. Kaya sabi nga dito, kung tayo ay hindi mapagkatiwalaan sa kayamanan dito sa lupa, paano tayo mapagkakatiwalaan ng tunay na kayamanan? At ito ay ang kayamanan na hindi nabubulok. Ito ay ating kayamanan na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, o kaya magbibigay sa atin ng tahanan na walang hanggan. Sa ating buhay dito sa mundo, ang kayamanan ay napaka-importante, o ang pera. Minsan ito ay nagiging malaking tulong at minsan naman ay nagiging malaking problema. Kasi kapag ang tao ay walang pera, talagang mahirap din. Lalo na sa may pamilya, kung minsan ito rin yung pinagsisimulan ng away dahil walang makain, walang pera, walang pambili ng pagkain, hindi makakain ng maayos sa isang araw, o kaya walang pang tuition fees sa kanilang mga anak, at kung ano-ano pa. Ganon din naman kapag maraming pera, minsan nagiging problema din dahil napakaraming pera, lustay dito, lustay doon, party dito, party doon, at hindi pa rin ito nagiging sapat para maging masaya ang tao. At kung minsan dahil dito ay hindi rin nagkakaroon ng oras sa bawat isa. Kaya napakagandang pag-isipan natin kung paano natin gamitin ng maayos ang kayamanan. At ang sinabi ng Panginoon sa panghuli, dito natin makikita na ang mga nagkukunyari lang o mga pakitang tao ay katulad ng mga Pariseo. Ang mga nagpapakitang tao lang ay wala nung tatlong bagay na binanggit ko. Una, yung hindi sila marunong, hindi tama yung paggamit nila ng kayamanan. Hindi nila ito ginagamit para sa pagtulong sa kapwa. Yung pangalawa, hindi sila mapagkakatiwalaan sa kayamanan na ibinigay sa kanila. At yung pangatlo ay hindi nila ginagamit ito sa paglilingkod sa Panginoon. Imbes na ang Panginoon ang gawin nilang number one sa kanilang priority o sa kanilang puso, ang kayamanan ang ginagawa nilang priority. Yun ang masaklap, yung gagawin master yung kayamanan instead of
servant or slave. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo muli bukas ng linggo. God bless.